Magandang araw mga kaibigan. Ito ang ating masipag na Yosek Claire Castro walang tigil sa paninira sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito sa isang pahayag, sinabi na naman niya na mas mataas daw ang crime rate, mas magulo daw panahon ni PRRD kumpara itong administrasyon ni President Marcos Jr. Kaya lang, ito, mayroong gobernador sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, Governor Ali Pax Mangondadato, na nagsabi, grabe ang kaguluhan ngayon. So, Yosek Claire Castro, sana mapakinggan mo itong sinasabi ng gobernador ng Maguindanao. I'm not sure kung anong sa BRMM itong kay Governor Maguindanao. Hindi lang sa Mindanao, sabi niya buong bansa, lalo na sa election-related violence, grabe ang nangyayari ngayon. Okay, pakinggan natin. Ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen. Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan. Meanwhile, all areas of our country. Just to reiterate, in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, dyan po sa ating mga karating probinsya, nagkakaroon na po sila ng mahigit 250 na patay simula October until today, all because of election-related violence. Just last week, narinig po natin ang pag-ambush sa isang mayoralty candidate doon po sa Pilar Abra. Even outside of Mindanao ay nagkakagulo. We heard of issues and concerns coming from Luzon, Visayas, and Mindanao, all stating the same thing, that there is election-related violence happening throughout the country. If I were to describe what is happening, ladies and gentlemen, so far, what we are witnessing in the year 2025, by far, is the worst election-related violence since 2010. Yun po ang napaka-alarming. Yun po ang nakakatakot. Because not only the candidates are threatened with their life, but also their political machineries, coordinators, supporters, and even the ordinary Filipino. Katunayan, nagkaroon nga po ng COMELEC gun ban across the country. Pero yun po ang pinagtataka natin. Why is it, despite the enforcement of a COMELEC gun ban, ay mas lalong nagkakaroon ng patayan, ng ambush, ng assassination at napakarami pang iba? In Maguindanao alone, we have counted more than 30 just in February and January. In other provinces such as Tawi-Tawi, nag-complain na po sila na bakit nagkakaroon ng ganong pangyayaring violence doon sa lugar nila. Patuloy pa rin ang proliferation of firearms because of the ineffective implementation of the peace process of the national government. Yan po ang problema na hinaharap ng ating bansa. Okay. So, very clear, Gobernador na yon na I believe leaning nila pro Marcos itong Mangondadato. Sinasabi niya yung nangyayari. And then, sa ating ding mga kapaligiran sa inyong mga lugar, anong masasabi niyo? Sa mga taong nakakausap ko sa mga iba't ibang lugar na napupuntan ko, isa lang sinasabi. Bumalik na ang dati. Noong hindi pa umupo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, magulo ang kanilang komunidad. Pag upo ni PRRD, tumahimik.
nagkaroon ng peace of mind ng mga tao makalabas sa kanilang mga tahanan kahit 10 oras ng gabi. Ngayon, wala na. Kahapon, o the other day, nagpagupit ako. Usap kami ng barbero. Taga Negros, yung barbero. Sabi niya, wala na naman, Bisaya siya, na may balik na sab ang kagubot sa among lugar. Labi na sa kalakaran ng pinagbabawal na gamot. Nandun na naman sila. So, yun po. I don't know kung saan nanggagaling yung sinasabi nila na mas mababa ang crime rate ngayon kumpara sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ako, nasaksihan ko sa mga lugar namin, sa mga mapasyalan kong lugar, talagang iisa lang, it's a chorus ang sinasabi. Malayong mas tahimik ang pamumuhay ng mamamayang Pilipino nung panahon ni PRRD. Kaya sabi nila, babalik ka na, Tatay Digong. Babalik ka na. Kailangan nila ng iron hand. Kailangan nila ng strong leadership. Lalo na dito sa problema sa pinagbabawal na gamot. Ang approach ng administrasyon ngayon is pusong mamon. More on rehabilitation. Ibang-iba yung approach panahon ni PRRD na basta kakaiba. Yung manginginig, yung masamang elemento, tatakas lalayo dahil alam niya na kung anong sinabi gagawin ng nakaupo. Ito ngayon, dahil sa sobrang kabaitan, wala na. Kita nyo, ngayon lang nangyari sa social media. Open ang paggamit, paghit-hit ng ipinagbabawal na gamot. Nakaka-alarma. Plus yung iba't ibang nangyari na hindi na lang natin dahil nakaka-rimarin, nakakadismaya na pangyari. So salamat, Governor Alipax Mangundadato, sa inyong payag. At Attorney Claire Castro, sana tignan mo ang palibot mo kung ano talaga ang tunay na pangyayari. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong panunod sa ating channel. Nakakatulong kayo sa Tribong Talaandig dahil ang income ng ating channel ay tinutulong sa tribo. Sa ngayon, nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, mayroong aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Og karon naa nami diri sa tanom nga lakatan ni Kuya GD. Og ato siyang bisitahon. Maayong buntag kuya. Oy, ang mutag. Oo, may bisita mi sa imong saging kuya. Oo. Kabuna lagi na ako niyang una na akong tanom nga 20. Oo. Mamanday ni karon ang 20. Oo. Kanina po dayon ang dire nga side. Oo. Sinta ni ang ikaduha nga tanom nako. Oo, 20 na. O ang ikatulo dayon na ay 30. So makabuno ko. Gabuno ka. So 20 ni. Muna ni siya kuya ang 20. O mo na ni. Nga imong tanom. Oh. Kini na ang una nga tanom ni Tastas na. Kuya GD. So kuha na gid siya. Unsay bana-bana nimo ani kuya magkuha ni siya, mamuso na. Kining nauna. Kapit-kapit ka gadi kay habog naman. Hapit na. Mm. Oo. Nawa lang. Ang Oo. plaster, tas na gyud. O daghan na gyud ni nga tinanom ni kuya. So kuan manggod kuya sa kadtong niaging natong simana daghan nga hangin sa ato ah. Oh, dagare busa na ngagisi ang daon ani. Nagisi ang dahon. Pero okay raman siya. Okay ra. Oo. Kay tungod raman sa hangin. Muna ni ang tinanom ni Kuya JD. Muna ni ang ikaduha nga tanom ni Kuya JD nga iyang gaabunuhan. O makita gyud nato nga iya ra ning giling niya. Kuang gyud mga dagko na ang iyang saging. O nindot na gyud nga tan-awon ang iyang saging nga tanom. Ug naapay ikatulo ani
nga tanom ni Kuya. Kuya, bisitaw na to ang ikatulo. Oh. Oo, atong Ikadua. so mao na ni ang ikatulo nga tanom nga lakatan ni Kuya JD. O daghan-daghan gyud. Gyapon ni dito. Street gyapon. So giling niya Kuya, so nindot ga tan-awon. Tulog yun ni kali niya kay tulungan po ni kasunod. Oo. O unsa Kuya ang imong maistorya bahin sa padayon sa pagsuporta sa pagpananom sa pag-abono ug uban pa nga magamit nato di sa saging. Salamat gyud sa labaw sa tanan, unos tanan. Oo. Ako gyud pasalamatan ng Ginoo. Oo. Na natagaan tag mga hinabang labi na ning saging lakatan. Oo. So dako gyud akong kalipay Oo. labi na sa nagahatag og suporta. Oo. Nagatanaw sa YouTube. Dako gyud akong papasalamat nga nakatanom na kog saging. O ako nga git sa nagatanog YouTube. Oo. Padayong gyud ang ilang pagsuporta aron dili pod kami matabangan kun dili ang uban pa mga tao matabangan pod ninyo. Oo, sige Kuya. Dako gyud atong papasalamat sa labaw makagahom na natubag gyud ang atong mga pagampo. So ako gani nagandom pa ko nga madugangan pa ning akong saging lakatan labaw. Sa uban pang mga tanom. Oo. Oo, salamat pod Kuya.